at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinhan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. May na nakita ka barangay 12 minutos na nakalabay alas 2 maupay nga halag. Maupay nga kilup Ate Merns. Di ko lang nababaton ito na damo nga mga mensahe ni Ate Merns ba kay busy kita ka kilup. Oray kita maka-report aton taramdan info sentrum nakato kita Barangay Takyang kung San Saturnino. Mapay nga kalub di daha Takyang kakalub ba ang mapaso mapaso pero yan na adi naman kita matarutarih tito na ato na panahon. Enjoy kakalub ato na mga residente di da naman San Saturnino, Borongan City kung Takyang kay pero nga yan inhiragin bibisita, syempre ito na puro kalusugan dirilan nala ini kung tawagan one time nga medical mission aros kada simana gina kakadtuhiragin babalay-balay iton ira mga BHW pangataga City Health Office para naman makita ito na kahimtang panlawas ito na mga residente. Good afternoon, di dahiyo labinakan kapitan punong barangay hinadton ira punong barangay dida Kap Joseph Agno. Ito na ito na i-report yan na kay waray natin pa ini mahibalita waray kita oras. So dinhita na la ito na ito na taramdan na info sentro maipapahat ini nga mga balita impormasyon. Para naman na masaydan kamo ano ba ito na tinatawag puro kalusugan.
Although didahan na siyahan nga pakaupod natin na monitoring dito naman may dolong nahiplastar na ini ni Sir Ray Justin Ventura. Pilot province ngayon kita ito ni Eastern Samar ngan dinhi naman aton syudad hito na Borongan usahad to na pilot barangay sa to na San Saturnino barangay Takyang. So masasaydan kita para naman maging kaparti ka mo ito na San Saturnino para mahibaruan ano ba ito na mga health services nga ginpapadangat nga dahito na mga kabarangayan nga sakop hito na puro kalusugan. So asya ito nato na pag-irestoryahan na yanangan syempre iba pa nga mga aktibidad pananglitan adto na gindumara nga earthquake drill di naman ESPH di ba kakulup nga adlaw 11 ngan 12 kumbaga kung nagpa-check up kamo ESPH waray handapit takulup kay dumara nakiusa adton Eastern Samar Provincial Hospital. So adi naman na mga pictures credit kanda Atipia adida naman Eastern Samar Provincial Information Office. Syempre iba pa nga mga public service announcement para naman hiton kabugusan nga aton taramdan na info sentrum para yunanghan na Friday the 13th. Ida pa bahit yan na ating Merns mga pamahiin. Paawaray na pag nasa ring Biyernes the 13th na hiiigo sa damaita nga adlaw kun asya na. Kun asya na. Balitaw prayers prayers lagi hapit aton panangga para likay kita permiha kataragman. Kabarangay aton laanay ipahibaro ining Red Tide Advisory kana nakakulup ini na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Oy positibo lagi Red Tide toxin iton Matarinaw Bay. Ang kadagatan ini nga nakakasakop mga bungtuhan na MacArthur, Kinapundan, Hernani ngan Salcedo dara ini hito na Red Tide toxin. Bakay Sabado pa naman may dahit mga taga didto Hasur nga nagbabaligya hito na tabo didiha ato na syudad hito na Borongan. Ang mga igindidiri nga kaunon ating Merns kuhaon kolektahon ang nga tanan nga klasihin pangtiun o shellfish pati na alamang tikang hini nga kadagatan pero waray gad problema hiton isda noos ngan pasayan basta hugasan lahin maupay. Siyempre, kinahanglan na presko. Iton iya mga tinai in ayaw good iupod hugasihin na maupay gamit iton running water. Thank you da mga salamat. BFAR hindi naman nga pahibaro. Hala, sige, ato na ipadangat, anaton inigin tambungan kakulup gin-cover, aton field monitoring activity, barangay, isa ito na pilot barangay sa Borongan, iton San Saturnino. Balikan tala, iton bugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar, tutulo ito na pilot nga munisipyo. Kay last year pamanlain nagatikang adto na puro kalusugan an San Julian asya adton pinakauna ngan an pinaka first time nga barangay didahab barangay Libas San Julian. So ginkadto iton karo kasang club San Julian na may dolong didahan na March 10 sa gihapon hadto na pilot municipality ngan kakulup naman nga adlaw an Borongan na barangay San Saturnino. Dada adto na mga picture na puno ito nanira naman na barangay covered court didaha barangay San Saturnino nagkakamay-ada didahin medical consultation pareho hiton medical mission ang pagkakaibala iton na puro kalusugan sige-sige na iton hiya kay aman iton medical mission one time man la pananglitan na
usa ka bulan or every quarter nabibisita inihiya kumbaga kakadtuon na kamo kun pananglitan identified puro kalusugan na barangay kamo nga naupod na dida adton kanaan PhilHealth. So may da yakap registration nakadaha barangay San Saturnino hira Sir Sherwin Aquino iton information officer iton PhilHealth. Outpatient services adton mga pangonsulta. May da mga deworming, pamurga, damon kabataan dida kakulup mga baby. May da mga panbakuna, may da breast cancer screening, medical consultation, adto na pagtaga-nutrisyon, panhataghin na libre nga medisina, nga na sugad man HIV screening. Alada sige daw Engineer Alcuin aton anay ipaahat adton video kundiin alaan naton siya hindi nga video adton pag-introduce siya ba ni Dr. Jean Marie Igargo. Adi sige aton pamatian Dr. Jean Marie Igargo ito na DOH Provincial Officer hay naman pag-introduce adto na mga bisita. It's a privilege for us kasi today aton mga bisita may highest respect to the local officials led by Kapitan Agno manage nag-oversee ni puro kalusugan operations in the country. So the team is led by Sir Ray Justin Ventura. Welcome, sir. With him is our kababayan, Dr. Blanche April Dulfo. Pagkabulang din, Dr. Blanche. Kababayan natin siya. Another member of the team is Ma'am Demi Arancha Sepe and Sir Romel Chan de la Cruz. Together with the DOH Central Office team, we have our team from the region. She is the Regional PK Program Manager, si Ma'am Jorina Cervantes. With Ma'am Jorina is our Regional BHW Program Manager, si Ma'am Arlene Perlado. Si Ma'am Arlene is from Eastern Samar also, taga Dolores siya. With the regional team is Miss Charity Asis and Mr. Gibson Oy. Mr. Gibson Oy, he is Regional Program Manager ng mga underserved communities. Okay? So, we are lucky that we have our teams visiting San Saturnino today because kikitaon nila gusto nila makita how we implement puro kalusugan in San Saturnino. So I'd like also to recognize our partners over there, si Mr. PhilHealth. Pinakagwapo PhilHealth. PhilHealth partner. And media partner. Thank you. Media is our partner. Kasama natin sila sa promotion ng ating priority health programs. And at the provincial DOH office, I have with me the DMO of Borongan, si Ma'am Gina Marasigan. Also here with us is Mr. Jetrujid Ilanan, taga Borongan, taga Haro, special promotion. Pero iya coverage at Turita Dolores Can Avid. Please,
Alright, so amon to ang pag-introduce, pakilala ni Dr. Jean Marie Igargo, ito na ito na DOH Provincial Officer han Eastern Samar han mga bisita. Ngan nataga naman kita higayon ato na mapakianan Sir Ray Justin Ventura, ito na Chief hiton Health Program han division hiton Department of Health ha Central Office. Ada to niya baton kung ano ba adto na obserbaran hadto na DOH Central Office han ira naman field monitoring activity hatutulong nga mga pilot municipalities san puro kalusugan dinhi ha aton probinsya. Ano pa iton mga challenges nga adto niya naman mensahe para ha aton. Adi aton pamatian Sir Ray Justin Ventura. So ito na po yung third day natin, magkakasama tayo doon sa first day natin sa Maydolong. Ito yung last nating monitoring for Eastern Visayas. And to be honest, I'm overwhelmed doon sa level of implementation dito sa Eastern Samar. Napaka-organized po ng ginagawang activity and kita natin yung talagang commitment ng ating local government to implement. Lalo na dito sa Borongan, nauna pa sila actually doon sa pagbibigay ng free medicine sa mga pasyente before we implemented the Puro Kalusugan Initiative. So ito pong ginagawa natin ay actually strengthening lang yung efforts na instead na doon sila pupunta sa health facility, binaban natin dito sa barangay. And fully supportive po si Mayor, kinikwento niya nga yung mga different initiatives na gagawin pa nila. And talagang excited na siya na for this year, 50% or 30 barangays ang i-cover po ng Borongan for 2026 implementation ng Puro Kalusugan. Puro Kalusugan implementation, implemented po siya all throughout the Philippines. So yung kinikwento ko nga po ng 2025 na 8,000 plus barangays na naka-reach ng 8 million population, all throughout the Philippines po yung nag-implement ng 3 barangays lang. Pero for 2026, ang minimum po natin 40%. Pero ayaw magpatalo ng Eastern Visayas. Ang gusto nila 50% at least of the barangays of each municipality mag-implement po. In terms of challenges, pareho pa din po. May mga lugar pa rin tayo na kinakapos tayo sa commodities. So yun po yung ayusin natin para i-ensure na, syempre kung nagpa-check up po sila and may na-diagnose po na mga conditions, mabigay po agad yung mga pangangailangan nila ng commodity. Not only for a certain period of time, pero doon po sa, kumbaga, ano yung kailangan na treatment. So, halimbawa po, hypertensive drugs po yan. Kailangan po buo. So, pag sinabi natin 1 year dapat ang supply nun, every month dapat makuha yun. Pero dito nga po sa Borongan, sabi ko nga, advanced na po sila. Kasi yung free medicines po, ongoing na before pa the implementation of PT. Para doon sa mga other municipalities po natin, yun po yung i-ensure natin na patuloy pa rin po yung supply ng mga medications. Wala po, kasi kung tutuusin, mas enhanced pa. Yung sinasabi po namin dati na pag puro kalusugan, kahit nurse or midwife lang enough na. Dito po beyond pa, meron pang kasamang mga doktor na nagkukonsulta sa mga pasyente, meaning buo na po yung binibigay na primary care services. Dito pa lang po sa level ng municipality. Kaya nga po sabi ko yung feeling of being overwhelmed na meron palang pwedeng ganito na very organized na yung pagkakandak natin ng mga activities for people. So, ang hiling na lang po namin, sana masustain po ng iba ring munisipyo. Hindi lang dito sa mga nakita namin, pero all throughout the region din po. At the same time po, yung lagi kong pinananalangin na sana yung mga pasyente, yung mga kliyente natin, tumulong din. Kasi half-half po yan eh. Half is the provision of services, pero half din po yung healthy lifestyle practices po na. Kailan yung susunod niyo na visit? Well, ang mga schedules po natin, all throughout the Philippines, tuloy-tuloy po yan. Pero for Eastern Visayas po, done na po tayo for this year. So, magpaplano po tayo for next year naman. Pero yung regional offices po natin, patuloy po yung monitoring niyan. Sabi ko nga po, meron kaming DOH representatives kada munisipyo. So sila po, every single week, nasa mga municipalities po yan, engaging the partners. Pero kami po sa national, limited lang naman yung capacity natin. So, minsan lang po sa taon. I think enough na po yun for everything. Siguro final message na rin. So, yun lang po. Grabe po yung pasasalamat namin yung sa mainit na pagtanggap po ng mga munisipyong binisita namin, sa ating mga regional offices ng Department of Health, and sa ating mga local na pamahalaan, na talagang in-imbibe po nila yung pag-i-implement po ng Puro Kalusugan. So I think on behalf of the Department of Health, we can really say na we are very thankful and appreciative of the efforts, and we are committed to provide the necessary support and resources para kung patuloy natin mapagsilbihan yung ating mga communities. And ako naman po, yung hiling ko po sa mga community members, patuloy pong alagaan yung ating mga kalusugan kasi hindi po enough
na tayo po ay umiinom ng gamot. Kailangan po ay hanapin natin ano ba yung root cause ng mga sakit na to at iwasan po yung masasamang mga bisyo. Yun lang po, maraming salamat. Alright, so amadto ka barangay no, Sir Ray Justin Ventura. So adto niya taan ira observation organisado nasa ring hiya an implementation han mga local government unit hindi nga kanan na DOH purok kalusugan nga programa. So an Maydolong, an San Julian, an Borongan City. So iya inigintagos siya kay before ko madahira barangay San Saturnino nag-courtesy call anay hirakan na Mayor Dayan Agda nga nagkamay-adahin haliputay nga discussion nga iya gintagos siya kay nahibaruan niya kan Mayor Agda nga hadto pa handa waray pangani puro kalusugan kay last year pa man la puro kalusugan beforehand implementation puro kalusugan may daan na libre nga medisina. So syudad nga dahito na mga mulupyuhan na Borongan so iya inigin tagus siya nga inisyatiba hiton local government unit hito na Borongan nga nahibaruan nga madudugangan hin 27 barangays para mahimo nga 30 nga mga barangayhan na syudad ito na masakop ito na puro kalusugan. Kay hapag kaya na ito na tutulo nga pilot areas or pilot barangay San Borongan iton takyang di San Saturnino. Ansiha naman ngan San Mateo. So yan na naman madudugangan kay target ngayon hiton Department of Health nga kada bungto nga naging pilot hinasang probinsya in masakop in katunga or 50% hiton mga barangay. So we have 61 barangays ito na Borongan. So magiging 30 na. Yan na naman nga 2026. So masaring naman naman kung sakop hiton puro kalusugan saring tapagida mo adto na mga benepisyo nga ginahatag. So diri na kamo mapakadto pa iton mga barangay iton ira mga residente ngadto hiton center ngadto hiton bungto or ngadto hiton RHU kakadaan na kamo hiton iyo barangay pareho hadton ginbuhat kakulup. So ira ini ginfa-validate kakulup naglibot nga dahan kada pamilya may dahira identified nga mga pamilya nga nagkamay-adahin Q&A. Ginpakianhan adton na mga tuminungneng didhasan sa Tornino kung talaga ba inaabat nira adton na programa panlawas hiton na Department of Health. So diri la ini saring paman kanan DOH ini in tie up with the local government unit. Ngan adi pa haliputay luwat niya nga mensahe durante na ini didahadto na program proper adton iya naman tugon nga dahadto na mga residente barangay San Saturnino. Adi aton ibalik Sir Ventura. Ikaw ako ugupi ang Alright. Kami po, ilalapit namin sa inyo yung serbisyong pangkalusugan. Pero kayo naman po, ay inaasahan din namin na alagaan ng inyong mga sarili. Para po, hindi lang sa inyong generation, para din po sa inyong mga magiging anak. Alam mo si Mayor, grabe yung foresight. Kanina hindi na lang iniisip yung term niya, yung 3 years. Ang iniisip niya na yung after 10 to 20 years. Iniisip niya yung mga batang magiging stunted ngayon na dapat hindi sila maging stunted or malnourished or kulang sa kalusugan. Kasi sabi niya, after 10 to 20 years, yan yung magiging future ng bayan ng Borongan. So, ibig sabihin yung pag-aalaga po ninyo sa inyong kalusugan, at pag-aalaga ninyo sa kalusugan ng inyong mga pamilya, yan yung magiging kinabukasan ng bayan ng Borongan. Sa loob ng 10 taon, 20 years, at more than pa dyan. So, sana po, magkita-kita pa tayo, lalong-lalo na doon sa mga susunod na henerasyon, na malusog at talagang i-practice dito sa bayan ng Borongan yung magandang kalusugan o practice sa ating healthy lifestyle. So, yun lang po at maraming salamat.
Okay, so amaduan na kumbaga pag-aghat ano ni Sir Ventura nga dahan na publiko nga dahan na mga taga San Saturnino padayon nga atamanon an irapan lawas likayan adto na magraot nga bisyo ngan hibaruan adto na gintikangan ano han sakit imbis nga permila madepende nga dahiton medisina kay bisan ka pa magtinumar hin medisina kun ikaw inbudlet mga labas sige lagi hap na inom na sigarilyo or ano pa man nga mga bisyo magiging hangkagla no adto na pagpinakonsulta. Nga kasumpay hindi kanina nahibaruan natin ano kan Dr. Jean Marie Igargo nga may dangay natin kababayan taga dinhi Borongan hi Dr. Blanche April Dulfo, Medical Officer 3 adto hiya ha DOH Central Office ngan upod hiya di dahadton monitoring team. So ginpayakan na mahiya. So adi ato na pamatian hi Dr. Blanche April Dulfo nga taga dinhi aton ha syudad hiton Borongan. Hello po, mga maaga, hapon na tanan. Hello mga kaboronganon. Ako po, mga personal, sobrang nagipay ko ako na nakabalik pa din niya ako. Nakabisita, kinikita po naman na may implement po hindi pa yung programa ng Department of Health. Hindi nga programa sa rin pangako nila Ma'am Jorina, kahit ni Sir John, para po talaga mapadulot pa ekserbisyo pangkalawasan na ating natanan. So, sa rin man niyo kanina, ramdam niyo ang pangkalawasan ng programa. Yes, and then, kudurak na ba? Kaya ramdam niyo. So, kinikita po naman natin ang kapuhan ng pag-istorya kanina kay Mayor, tapos pag-observe po kung paano po kamo gina-assist kami provincial office at DOH, na may support po hit regional, lalo na po hit yung city health office, maupay po talaga yung paghatag yung servisyo. Nga ako po, personally, nararamdaman ko na kung ako umuliak nani, mag-retire nani, makikita ko na maupay gihapon ito akong pag-retire din kasi na maupay pag-implement pa ako program. So, dama-dama na salamat po ha barangay na pagpanggap po ha amang kapitayan. Dama-dama na salamat po ha iyo. Sige lagi hapit iyo pag-available services. Sana po pagpatuloy po ini nga diri na po umabot na po matahit tayo nga diri na ito na kailangan halton at pagkamihit mga taga-health tuloy kami po mismo maiyong quality yung mga sarili na kailangan niyo magpakonsulta. Bisan kung wala niyo inaabang isip. Okay po? Okay? Okay. So, asala po. Again, thank you so much po. Alright, so amad doon aton na kababayan, dito naman Department of Health, Central Office, si Dr. Blanche April Dulfo. Pagkadin daw lang dapit nga barangay, waray naton ka pakian hi Dr. Blanche. So nalilipay hiya sa ring niya nga inaabat hiton mga boronganon, hiton mga malupyo, sakop adton puro kalusugan, adton health services, hiton na gobyerno. Siyempre, diri mawawara adton mensahe pasasalamat naman punong barangay barangay San Saturnino adi aton pamatian hikap Joseph Agno. Maupay nga aga ating nga tanan ako punong barangay Joseph Agnohan barangay San Saturnino. Didihamon gin trabaho yan iton puro kalusugan. Ako mismo nagpapasalamat nga nakakaabil kami libre nga serbisyo itong medical didihamon barangay kay ura-ura man gud inihin katalangan. Although 2024, 2025 hinabubo na kami hanyanaan mga respontahan mga serbisyan mga puntasogadhan malnutrition hinabubo na kami pira ka percent. Yan na naman, ginadakulit at pagpasalamat. Ikaduha na inam kabisis dinhi, nga ginbuhat din Hamon barangay. Although may adagad nga ni inam, kada bulan nga check-up, libre. Nagpapasalamat naman ako itong nga tanan, nga mga doktor, mga nurses, midwife, nga hanipatit mga pharmacist.
may ada pa nga natin mga bisita nga mga taga Manila kundi at nagsasayop hahanihira upat hanuna na kanyang taga region. Asya lay tap masisiring gidadakui nga salamat nga may ada nam nakakaabil kami in libre nga mga serbisyo medical dit amon barangay. Pero ito yung populasyon, Kap. It amon populasyon din hinaabot in 1,880. It amon latest yana nga survey. It kanan yana nga quarter. Alright, so amaduhi punong barangay Joseph Agno. Binulan ngayon hira nga kinakada no hiton mga taga-health. So City Health, Provincial DOH, nagbuborobleg iton regional. So ginche-check up. Syempre, por lo menos 2,000 nga mga residente dida naman ha San Saturnino kon barangay Takyang adton na nabibenepisyohan. Ikaw ako Upayla nasa rin nga ni Ate Mern sana didihaamon ko no ha Point Mary in Bulig Liwat Hira. Ngan para naman paghatag hin recognition pagkilala nga dahadton maupay nga partisipasyon nga pakikiisa hadton barangay LGU gintaganin hirahin Certificate of Recognition kakilip adton mga tinaglawas na punong barangay Barangay San Saturnino may dadaman representante siha ngan sugadman San Mateo. So gin darahaton ira active involvement DOH Health Services. Adi aton pagkalawan pamatian. Provincianis del Samar may nasakop 23 nga bungto aluag nga mga karatuan makaruruyag ngan aawi Ay waray ko ka send ay may daba. natatagang Waray natin kasi adton paghataghin na recognition. Pero didahad ton aktibidad kakilip ginakilala ini an active involvement hadton tulong ang mga barangay local government unit adton pilot areas sa diniha aton syudad hiton barangay. So amit hiya parita kakuha adton 27 nga kadugangan nga barangay nga masasakop hiton programa dinhi. Ate Merns? Oy anay adi nga yanhin igin-send ha aton nga panawagan ni ni Ryan Abubo Arago. Uy, si Ryan dida ini City Transport Terminal kay may da naman kasi mga local government unit nga nagpapatuma nag-iimplementar hito na 4-day work week. So nahibaruan natin iton province, iton kanan Kapitolyo, adita laan ay pangunahan. Basta mag-i-implement liwat hirano. Sugad man din aton syudad hito na Borongan. Pero kung ano nga adlaw waray pa. Ang paabiso naman, tikang Borongan City Transport Terminal Management Office, in nasa ring didihi Sir Ryan, magpapadayon la iton operasyon hailarum hiton regular nga schedule, regular working hours ba syempre kay kuan good ini serbisyo publiko para matuhay iton transport terminal ngan diri daw hirama sa sakop hiton 4-day work week arrangement kay essential service good ini. Tama. Para hiton mga commuters, mga drivers, mga operators, ngan iton general public. So, regular, iton ira naman opisina. Iton serbisyo. Thank you, Sir Ryan Jub Abobo Arago. Ngan, adi hinapa-shout out. Didi hiton amon deuk hiton balay hi Lola Lydia Dadja. Maupay nga kilip Dadja family. Didi naman barangay Tabok, Libertad, Tabok, Borongan City. Baa avid listener inhirang sa kapamilya hiton Radyo Pilipinas DYES. Di kang hit kaaga nga dahit pagsa sign off.
Napag-greet hi Lola Lydia ada na naka-siesta time. Mapay nga kelup Lola Lydia Dadja, Libertad, Barangay Tabo. Ate Merns, maupay nga kelup, di da naman point Mary, kumusta? An alidengdeng kanina. Kumusta adton na paglipad adton na pal? Alright. Jen Golmatico, maupay nga kelup nga na iba pano nga naka-tune in ha Radyo Pilipinas. Inibalitaw nga pagtaga 4-day work week in damo na ini nga mga local government unit iton nagpapatuman hin 4 ka adlaw mga opisina pareho kanda ATV pero kamay da niya program hiton Friday na sulod hira. Bisan nga ni iton PCO di ba may da gihapon pero pili gihapon adton syempre may da iton skeletal force diri dapat mawara. Bueno, waray ta pa ini ka ipabati bisan la portion Engineer RV adto na pahayag ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda hiton syudad hiton na Borongan hay naman paglatag hadton mga safety measures, mga contingency strategies habot nga hiton padayon nga pag-umentohan na presyohan na produkto petrolyo. Kanina nga yan nakadto kita ha PSA ba kay hinitaas adton na kinusug adton inflation rate pinaspas ha adton paghataasan presyohan mga parapliton dinhi aton na Eastern Samar. February pa lang nga ni waray pa adtoan tension dito ha Middle East pero aramba niyo sangkay di dahadton iginpahayag kanina ni Ramam Susain Amosco pinakauna nga nakahatag hadton may dahira top 4 na top 3 nangunguna adton electricity nga nagpaspas adton pagpaumento hadton hadton inflation dinhi aton. Bueno, adi Mayor Dayan Agda hayan naman paglatag hadton mga pitadhan pamunuanhan Borongan hindi naman nga pagpanalipod diri kita tal maalakbatan hiton tension dito naman ha Middle East. Adi Mayor Dayan. Hanaga, I already instructed our Chief of Police, the Lieutenant Colonel Cabanillas. One is to check kung tagpera presyo pagbalit sa hingatan ng mga gasoline stations na o-operate ni Midhawa Borongan. Kasi diri pwede panalakyan, mag-take advantage ng mga gasoline stations din itira mga presyo. Nga nabasahan ko liwat kang hanaga nga talaga magiging of course, with due process, magiging mahigpit itong Department of Energy. Pag nginaanohin, pagkalin susunod, hindi nga mga mag-matic advantage, hindi nga itong magiging presyo, hindi nga mga itong gasolina din atin nga dapit. So, ginahulat ko this afternoon and report. And it will be constantly monitored because di rin kita matugot nga may da magtitik advantage nga mga gasoline station, nga pananalakyan, nga masanin kay mahal manak pagpalit. Maraman kita nga na may danaman-daman official statement ng Department of Bureau of Customs nga diri pa natin kinahanglan hin drastic nga pag-increase based on importation receipts. So we have to closely monitor on this kasi dakit it impact nga dihito natin mga tao. Ngan ako actually kon mag-implementakin for the work week nga trabaho anak ging ko kontemplitan ang Miyerkules nga adlaw. Diri akang Biyernes, di na makan Lunes. Kaya kasi I was worried kung magtatrabaho i-stop itrabaho at Biyernes, di nag-encourage na akin kanang adto kita ha Boracay pagbakasyon kita. Ay wala lagi hapulos igin dodo so national government, the president, nga di kita magkinaglaag, kalalaag na daman. So another gastos na daman, so waray austerity measures nga mahinanabo. Although, warak taganganihit katungod, decision mahit kada isa, kaya hindi naman paglakat, maapiktuhan daman itatan mga airline, nga tanan talaga actually apektado. Pero on the other hand naman, kung mag-i-implement kasi gina-adman hiton legal department diri kasi didahan kang president directive nga nasing lagi ni encourage, he used the word directed, ibig sabihin mando. So kung encourage la
I might not do it nga mag 4D work week kay una madugang kaming kamang kahoro sa mga lingkod bayan. Kaya di naman kami magpipinanarabo upat na lahat kaadlaw. Takitam sohol kompleto man. So makaaraw na may katawhan. Pero on the other hand, namamati liwatak, may dadaman mga sektor nga nasaring haakon mayor, ayaw gahit nga Wednesday. Ikadto na mala, pagsubad kita hit iba nga Friday. Kasi ako, sa pit nga daya na, yada pakithin process. Kasi ang akin ideya kaya nga Wednesday, kasi may da mga government transaction, for instance, Monday, Tuesday, di ni matangpos, may panim Thursday. Pero kung ikadto nim hit Friday, paano may nag-a-exit Thursday nga di mahuman, tapos emergency ngayon, di ni matatagan, di magagalat yan nga dahil ka Lunes. Mo, pa kung bugway petit ialawas it Lunes. That I said nga mga karuyag ko kunta ma-resolve, nga masolusyonan, itakan finance team, ano nga pamaagi nga magagarantiyahan ak niyo nga kung may nganihin mga sugadhin nga mga panhinabo, nga mga emergency, kaya ba hit kliyente na natin ang not kliyente hitin city humanon i-transaction na Thursday afternoon mahuhuman i-transaction labinahin nga mga AX nga mga emergency. Kasi ako definitely di rin kinahanglan natin i-anticipate. We need to be proactive not reactive. Ilabi pa naman yan ang nabot na atubang kitahin sa nga krisis itaton bansa. Ikaduha naman nga usa naman nga gin-prepare nga ginunahanaan natin nga usa natin nga magiging contingency just in case diri talaga in maiwasan nga paghinitaas hit presyo hiton fuel ngan wara na maging supply hit fuel. That's the worst, ha? Kadiri like Pilipinas it nananarihin iba nga sources hit fuel. Remember iton Russia under sanction hit United States of America. Kung pumalit ka ha Russia, hin fuel kita Pilipinas. So salit at refinery, Petron, which is owned by Ramon Ang. I don't know kung if Ramon Ang will risk to buy oil from Russia without, being sanctioned by the United States of America. Asa malit ibang sources, so apektado man daman ang Saudi Arabia. Although yan na itaton source it importation hiton fuel, hit crudo, na ginre-refine hiton Petron, is from waray nira in Iran because it is under sanction, UAE, and then Saudi Arabia, may pagsa nga country nga kinukuhaan, Kuwait. So in ini nga UAE, Kuwait, diri pwede dito mag-agi iton fuel tanker nga barko because hiton risk hiton Strait of Hormuz. Kay Kuwait ito may katapusan. Iton UAE atubangan mala ni Iran. Takisigin man daman yan ay pagbinumbaha hit drone hit Iran nga da UAE. So nobody nga fuel tanker nga makadto pag-import. And of course, i-consider naman natin it costed insurance nga mga tanker. So kung iton Saudi Arabia malipot pa man nga diha Jeddah takay siyempre binomba man daman ang oil refinery ang Jeddah. So I do not know kung marirepair ba it. So my point is, the possibility ng wala na talaga ibalid siya nga oil. Hining ang mga gasoline station. So usa nga akong pitad ay spoke kanina, hindi usa nga nagsusupply din hit Caltex. Haaton nga dapit. Nakipagsumpay ka era na kung makakapalit itong city government it equivalent na 14,000 liters because I'm contemplating nga gamitin it libre nga sakay nga mga buses para la may transport ta along national highway naman la in the event nga di rin na available ita public transport like Alright. Amadto ka barangayan pirala hadton na mga pitad nga ginlatag ni Borongan City Mayor Dayan Agda abot nga ini hiton na padayon nga tensyon dito naman sa Middle East. So with that note ka barangay sidgin talaan ay para naton na Friday edition hataramdan Info Centrum ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tigjoya Transmitter, ngan kabakyang nato na Master Control, Engineer RV Dadios, Ate Pen Pumidain, nasaring da mga salamat, utro, maupay nga kulub. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mula sa pinakamalawak na
Barangay naton na oras may napakita 8 minutos pa ug sa magalas sa 3. Aton news update balita lokal. Mga pitad habut nga na krisis sa enerhiya iginlatag na pamunuan na syudad na Borongan. Ana detalye balikan natin report. Radyo Pilipinas Report. Iginlatag ang city government han Borongan ang mga safety measures ngan contingency strategies habot ngan padayon nga pag-umentohan presyon produkto petrolyo tungod han tensyon ha Middle East. Hagin dumara nga press conference ginsabi ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda nga iya na ginmanduan ang hepihan kapulisan nga magmonitor han presyon lana ha mga gasolina na syudad base masiguro nga waray maniningabot ha pamrisyohan. Dukang paniya magiging mahugot ang Department of Energy kontra ha mga establishment nga nagtitake advantage o nasingabotan sitwasyon. Kabahing gihapon han ginaadman ang implementasyon han 4-day work week. Kareg ni Mayor Agda nga igbutang an waray trabaho ha Miyerkules imbis nga Lunes o Biyernes base malikayan ang pagdamhan leisure travel han mga kawani. Bisan pahini susundon lagi hapon ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. samtang ginrerepaso han legal department kung sano iniig papatuman. Isa pa nga contingency measure nga iginhayag ang pakig-koordinar ha Caltex base makapalithin fuel ang city government kung magkulang ang supply. Gagamitin ini para han libre sakay nga serbisyo han bus para ha mga residente. Andam naliwat ang team han syudad para han QR code registration ngan pagpagawasan ID san mga pasahero. Pero iya gintagan doon nga igpapatuman la ini kung umabot ang worst case scenario kay diri kariyag han alkalde nga maapektuhan ang pakabuhi han mga driver ngan han transport sector. Lugod, mas maupay kung may patas nga pag-umentohan pasahe, base maibanan ang diri importante nga pagbiyahe, ngan mainganyar ang paggamit hin bisikleta ngan pagbaktas. Lakip gihapon han mga pitad ang pagparigon han food sufficiency ha syudad. Ginadmitar ni Agda nga limitado ang may himo han syudad ha supply han bugas kay diri ini rice producing area. Ngan kundaman bakante nga tuna nga waray katamni. Sumalaha iya, sobra na ka-consumer-based ang lokal nga ekonomiya, salit mas inaabat ang epektuhan krisis. Nananawagan hi Mayor Agda ha mga negosyante ha Borongan nga diri sumingabot hit sitwasyon niya na. Dugang pan-alkalde, yana may day ginahatag ang Pangulo nga 10 kilos kada bulan nga bugas ha kada pamilya sulod hin sa katuig para ha 25% han populasyon base han 2024 census. Prioridad ni Mayor Agdan mga senior citizen pero kung may daduha nga senior citizen sa usa nga panimalay isala kamalon na niya hatag. Sumalapahaiya usa nga dako nga ayat kung hain mapalitin bugasan syudad para hini nga programa. Rest assured nga ito na atin na city government and panginginano ko niin nga magtatarikitin mga solusyon ito atin mga inatubang yan nga mga problema. Most especially itong epektohin nga pag-itaas itong presyo itong mga hit gasolina nga hit diesel din niya atin. We will try to makabulig naman ito atin city hin mga measures nga di rin naman lang abatan hin ora-orangan. I appeal to each and every one of you nga ayaw kita hingalimot itong pagsangpitit makagaraang nga Diyos nga sana in nga gyera dinin mag-iha. Para sa Bagong Pilipinas, ini Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang ha balita panrehiyon, nakiisa naman ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 haginbuhat nga first quarter nationwide simultaneous earthquake drill sugad kabahin na padayon nga pangandaman han ahensya kontra posible nga mga kalamidad. Pinangunahan han Disaster Response Management Division and Drill kundiin aktibo nga nakigbahin ang mga empleyado ha pagpractice han duck cover and hold nga pamaagi nga importante nga pitad basing maprotektaran ang kulugaringan kun may adal linog. Ining aktibidad inuyon ha Memorandum number 15 series of 2026 nga ginpagawas sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Oras nga 2 minutos pa ug sa magalas sa 3 sa Balita Nasyonal.
Waray katalakay na padayon nga gyera ha Middle East haginbuhat nga pulong habot nga ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ngan mga opisyal ha na depensa ng United States sa didto ha New York. A sideline ha na UN General Assembly nakikita na Pangulo kan Eldridge Colby, US Undersecretary of Defense for Policy. Sumalakan na Claire Castro, Communications Undersecretary, nakasentro na meeting ha pagparigon han Philippine-US Defense Partnership nga nadiri ha sitwasyon ha Middle East. Upod han ira ginerestoryahan ang mga nakaschedule nga balikatan exercises han militar ha na Pilipinas nga ni Estados Unidos pati na padayon nga implementasyon han Mutual Defense Treaty han duha nga nasod. Samtang PBBM nagbibiling hin alternatibo nga supply hinlana habot nga na waray kasiguraduhan ha world market. Siring ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagtuturay ang Pilipinas in alternatibo nga supplier. Hinalana base masiguro anton igo nga namarigun nga supplyhan na petrolyo bisan na waray kasiguruhan hapan kalibutan nga merkado. Durante in interview ha media ha na Martes anti siya bumalik nasod, nagsiring na Pangulo nga nakikipag-istorya ng gobyerno iba-iba nga nasod nga nagproduce in lana nga diri kasagaran ginabubuhatan hin transaksyon ha na Pilipinas. Gintagan doon ha na presidente nga andiri masiguro nga giusan presyohan lana amo adton pinakadako nga aya tungod han padayon nga tensyon geopolitical ha iba-iba nga bahinhan kalibutan. Sumalahiya ang kawaray kasiguruhan han kamaiha han mga tensyon nga posible nga mga gyeray nagpapakuri ha pagtansyan presyon lana nga nakakaapekto ha pagplanohan mga nasod nga supplier patihan mga merkado pinansyal ha bugos nga kalibutan. Bisan pa hini nga mga aya tigin papatapod han administrasyon ni PBBM nga padayon adton ira paningkamot nga masiguro an marig-un nga abot kaya nga supply hinlana para han nasod. Naton oras 3:00 inihi atipen pumida utro maupay nga kilop. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. So right now, safety first for our people, and that is the key thing here. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who have requested repatriation. On this very day, we commemorate the 77th anniversary of our diplomatic ties, which have been enriched and strengthened by moments of solidarity. We agree that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. Today's forum celebrates the strong bond between our nations, and it underscores our commitment to attracting more investment that will drive inclusive growth in our region. Kasi ito may harang, sobrang taas ang hingal. Ito siya, mula dun sa baba, limang palapag siya eh. Siyempre, hassle siya kasi sobrang taas po ng bridge natin. As you can see naman. Nakakahingal po talaga, lalo pag may dala ka. That's why the first time that we saw it, nung in-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Kaya narito tayo ngayon upang magbigay sa MSMEs at mga kababayang naghahanap ng trabaho ng inspirasyon, suporta at pagkakataon. Thank you so much po sa mga opportunities na katulad ng ganito kasi hindi na po nahihirapan yung mga job seekers na pumunta ng mga offices, hindi na mamamasahe kasi
kayo na po yung lumalapit sa amin para makapag-apply kami. This is not the end, no? Tuloy-tuloy to. It's going to go. We are determining where the next one will be.